TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Sa iyong pinaskuhan na dawat sa mga benepisyaryong senior citizen sa Uzamis. Usa ka maayong balita ang gipahibalo ni Senior Citizen Committee Chairman Honorable Sancho Sani Waminal Jr. alang sa mga senior citizen. Si Honorable Sani Waminal wala lang magtutok sa mga bag-ong membro sa senior citizen apan atiman usab niya karon ang mga octogenarian o nonagenarian. Dili pa lang dugay ang 71 o 71 ka mga octogenarian o nonagenarian sa may 263 nakadawat og cash incentive nga nagtag 10,000 pesos matag usa o padayon pa ang validation sa mga nahibilin aron makadawat niini nga ayudang pinansyal. Ipasabot ni Honorable Sani Waminal nga ang pagpangupadapud sa maong ayudang pinansyal alang sa mga octogenarian o nonagenarian base kini sa Republic Act 119 o Expanded Centenarians Act of 2024. Diin ang mga senior citizen nga nag-edad 80 ngadto sa 85 o gikan 90 ngadto sa 95 makadawat sa maong cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development. Sukad sa iyang pagupod sa maong komitiba, giyak-an gilayon niya ang sektor sa mga senior citizen sa Dakbayan sa Uzamis, gani iyang gikasubo ang kahimtang sa ubang mga senior citizen nga wala pa tanan maapil sa social pension mikan sa kalimitado sa panudlanan alang niini. Apan aduna siya ay listahan sa tanang senior citizen sa Uzamis nga mitungtong na og 60 anyos pagpangandam kung aduna nay available nga pundo sa lokal man nga tinubdan o nasyonal. In relation to my committee on senior citizens and persons with disability, I am pleased to report that last August 28, 2025, the City Social Welfare and Development Office, in coordination with the DSWD and City Mayor's Office, facilitated the distribution of cash incentives to our elderly. Out of the 263 identified octogenarians and nonagenarians, 71 EC were able to receive their 10,000 cash gift pursuant to the Expanded Centenarians Act of 2024 or Republic Act 119E2 as provided by law. Filipinos who reach the milestone ages of 80, 85, 90, and 95 are entitled to this benefit, while centenarians continue to receive 100,000 upon reaching 100 years of age. 1TV Patrol. Traffic lights nakatabang sa pagpakunhod sa mga vehicular accidents sa syudad. Dako og tabang ang mga traffic light o installation sa mga traffic light sa Dakbayan sa Uzamis gumikan kay pinagi ni mas napakubsan pa ang mga insidente sa vehicular accident. Nakadayon si Uzamis City PNP Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abiliano nga bisan ang vehicular accident gihapon ang pinakadaghang kaso nga natala sa Uzamis City Police Station apan sagad nini atua kini mahitabo sa mga national highway nga way traffic light o sa mga rural barangay. Sa datos sa local PNP, adunay mahitabo nga road crash o head-to-head collision sa mga sakyanan sa sentrong bahin apan panagsanalang kaayo. Gawas nga magmaampingo na kaayo ang mga motorista pagsunod sa traffic light rule, nakatabang usab kini og ayong dili fatal o dili grabe ang maangkong injury. Sa palesensya, no, dako kayo og tabang yapon ang atong traffic lights. Although we have an average of 2 to 3 traffic accident, but these are all sa akong napansin compare sa katong wala pa. These are dili siya fatal accidents, minor accidents lang ang atong nadawat karon ginagmay nga mga bunggo mga pero dili na pareha sa una nga wala pa traffic accident nga naagay makabisan og kinabuhi. But karon naaman gihapon, but I think sa pagmaanad na mga tao sa ato ang traffic light, maminus-minusan gud niya ang ato ang traffic accident.
Karon, ang among ginabuhat karon is police visibility. One TV Patrol. Publiko gipaamping sa City Planning and Development Office Uzamis sa pagpalit og lote gikan sa mga subdivided lot. Ay ang detalye ni Johnny Tom. Gipabantay sa City Planning and Development Office Uzamis ang publiko nga mag-amping sa pagpalit og mga lote. Matud pa ni CDPO Officer in Charge Melanie Sepres nga nining panahon na hilabyan ang pag-uso sa pagpamaligya og mga lote gikan sa mga subdivided lots aron masiguro nga legit ang mga lote nga gipangtanyag sa usa ka developer o broker. Gitudloan ni Sepres ang publiko nga pangitaan og mga dokumento sama sa development permit nga gi-issue gikan sa City Hall og license to sell o certificate nga gi-issue gikan sa DSUD o Department of Human Settlement and Urban Development. Hugot ang pagpasidaan sa CPDO aron masiguro nga dili padulong sa wala ang gihaguan nga kwarta og matuman ang gidamgong balay. Also, I would like to take this opportunity to again remind everyone to be cautious in buying subdivided lots, especially nga very rampant ang selling karon sa subdivided lots. Do not hesitate to ask for their license to sell, certificate of registration sa properties nga ilahang gibaligya. Kana siya, gina-issue na siya sa DSUD. And of course, ang ato ang development permit nga gina-issue sa LGU. That is to protect no inyuhang mga hard-earned money nga dili siya mausik kay maglisod gihapon mo og tukod sa inyuhang mga dream nga mga balay. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol. Dugang pa sanay sa atong mga balita sa One TV Patrol humanlan sa mga bulunganong painumdum. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol.